pag-atid ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Lunes. Mga kapuso, mag-aalas 7 na po mag-aalas 7:30 na po ng umaga ngayon, no? At makikita po natin na talagang mas nadaragdagan pa yung mga pasahero na nag-aabang dito sa may Commonwealth Avenue na nag-aabang ng masasakyan. At nakita rin po natin kung gaano pahirapan na yung sitwasyon nung gaya halimbawa nitong mga UV Express service na ito, yung ilang mga bus, talagang siksikan na yung mga sakay at kahit na po nakatayo na ang karamihan sa mga pasahero rito ay nagpupumilit pa rin makasakay ang maraming mga pasahero dahil nga po nais nilang makarating agad-agad sa kanilang masasakyan. Tingnan niyo po yung bus na yun, no? Ayan, no? Tingnan mo yung loob. Talagang punong-puno na po yung mga bus na po na yan, pati na rin po yung mga UV Express, mga jeep. At makikita rin po natin na yung mga kababayan natin, yung mga pasahero, inokupan na po yung isang lane ng kalsada para mas mabilis sila makakatakbo doon sa sasakyan nilang mga public transport. At gayon din po, para talagang mas makapara sila kaagad-agad. Pero sa mga sandaling ito, may mga dumarating naman po na mga pampublikong transportasyon. Pero pagdating dito sa may bandang Philcoa, talagang punuan na halos. Kaya talagang nakikipagsapalaran na lang ang ating mga kababayan. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang daloy ng mga sasakyan dito sa may Commonwealth Avenue. Ito pong southbound, papuntang Quezon City Circle. Kahit na makapal na po yung volume ng mga sasakyan, tuloy-tuloy pa rin po. Mas maganda yung sitwasyon doon sa kabila, yung pa-northbound po, papunta po ng Novaliches, ng Batasan at Fairview, na talagang banayad pa ang daloy sa mga sandaling ito. Hinati na sa tatlo ang mga nakapila sa labas ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City para po makabili ng 20 pesos na kada kilong bigas. At para sa update sa sitwasyon, may unang balita live si James Agustin. James! Igang, good morning. Magdamagan yung pila ng mga bibili ng 20 pesos per kilo na bigas dito sa tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City. Sa labas pa lamang ng bahay, mahaba ng pila ng mga gusto makabili ng murang bigas na nakalaan para sa mga nasa vulnerable sector, gaya ng mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents at benepisyaryo ng 4Ps. Maaari rin makabili ang mga nasa sektor ng pampublikong transportasyon, gayon din ang mga magsasaka at mangingisda. Nahati po sa tatlong pila, yung mga nag-register online, yung mga walk-in na may hawak ng stub, at yung mga kukuha pa lang ng stub para makabili ng bigas sa mga susunod na araw. 1,000 makakabili para sa mga nagparehistro online, habang yung mga walk-in na may stub ay nasa 250 ang kayang i-accommodate. 10 kilong bigas kada araw lang ang maaaring mabili ng bawat mamimili at hanggang 30 kilo kada buwan. Ang mga nasa unahan ng pila, mula alas 11 pa kagabi matyaga naghihintay. Mahalaga po sa amin dahil kasi malaki yung nami-menos namin dahil mura. Yung pong halagang 600 namin nakakabili ng 30 kilos. Malaking tulong naman ito kasi kaysa bibili ka ng nakapakamahal isang kilo. Kamusta naman ang kalidad? Medyo okay naman. Makakain naman. Mahalaga talaga kasi senior na kami, wala naman kami mga trabaho eh. Hindi namin kaya bumili ng sobra 50, isang kilo. Kaya ginusto namin magtiyaga sa pagpila. Samantala, Igan, bago mag-alas 7 ngayong umaga na dumating yung supply ng bigas dito sa may covered court ng BAI at sinimulan na rin iproseso yung mga nakapila. Nakita natin yung mga unang pinroseso ay yung mga nag-register online. Pero may verification pa na isinasagawa dito. Dala-dala nila yung QR code at titingnan din kung nasa system sila at magpe-present sila ng ID. Pagkatapos po ng mga nagparehistro online, susunod naman yung mga walk-in. Pero ito yung mga walk-in na meron ng stub. Habang iba namang nakapila pa sa labas ay makakakuha ng stub ngayong araw pero sa susunod na araw pa sila makakabili ng bigas. Yaman Ilitas mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Ilang beses nang bumaba ang presyo ng petrolyo mula nang umabot ito sa mahigit 100 piso kada litro. Pero para sa marami, mataas pa rin ito. Kaya may ilan na dumiskarte na lang sa paggamit ng electric bicycles o electric tricycles. Gaya na lang ni Tatay Alex na nabili ang kanyang e-bike sa halagang 25,000 pesos. Bawi naman daw dahil di niya kinailangang bumili ng petrolyo. Hindi kami epektado sa pagtaas ng langis. Galing pa akong parang. Tapos,
Tapos may biyahe pa ako dito sa tulay. Nagtitinda ako ng tubig tsaka soft drinks. E-bike din ang araw-araw ginagamit ni Tatay Ronnie bilang isang tindero ng isda sa Marikina Public Market. Laking tipid daw nila sa pamasahe. Pag nag-commute kami, magsasakay kami ng tricycle, 150 yun. Kasi ang inuuwihan ko, Fortune. Fortune kami. Malayo. Nagkukonsumo kami 270 a day. Pag e-bike, magkano ang gastos? Ano lang, kuryente lang. Noong January 2 nang simulang ipagbawal ng Land Transportation Office o LTO ang mga e-trike at e-bike sa pangunahing kalsada sa Metro Manila dahil sa general considerations of road safety. Nitong Biyernes, nilinaw ng LTO na walang blanket ban sa e-bikes at e-trikes at iginiit na maaari pa rin mag-operate ang mga ito sa city at municipal roads. Kasunod ito ng panawagan ng Move As One Coalition sa LTO sa pag-alis ng limitasyon sa mga e-bike at e-trike dahil sa tuloy-tuloy na oil price hike. Paglilinaw ni LTO Chief Marcos Lacanilaw, bawal sa mga national highway at major thoroughfares katulad ng EDSA, C5, Rojas Boulevard at iba pa ang mga e-trike at e-bike. Oo, sinusunod namin. Bawal kami sumulong sa Marcos Highway, hindi kami pupunta ron. Dito lang. Basta sumunod lang kayo sa patakaran ng LTO, para hindi ka maabala, hindi ka mahuli, hindi ka magbayad, hindi ka madisgrasya. Siyempre, pagka sa mga sa mga main road, andyan na yung mga jeep, truck, kotse, mabilis. Sakaling ma-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng sa Hunyo raw simulan ang paglilitis ayon kay Senate President Tito Soto. Ayon naman kay dating Senate President Coco Pimentel, posibleng magkaroon ng kudeta sa Senado kung gustong harangin ang impeachment. May unang balita si Mav Gonzales. May 5 miyembro ngayon ang tinaguriang Duterte Block sa Senado, sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Amy Marcos. Bahagi sila ng minorya kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa kudeta kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras na matransmit sa Senado ang Articles of Impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court. Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. What is the only way? What is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial? Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9. Eh. Opo. Tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. Tingin ni Pimentel, maninindigan si Soto kahit pamapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi ni Soto, pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit losing the position. Tingin ni Soto, walang mahabang debate kung magkaroon ng trial sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Duterte. Kung matuloy, gusto ni Soto ng pre-trial para maayos at mabilis ang proseso at wala ng sorpresa. Tingin niya sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsisimula ng impeachment trial, basta't walang magde-delay. Para makonvict at matanggal sa pwesto ang bise, kailangan ng 2/3 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado na tatayong senator judge. Dahil may 24 na senador ngayong 20th Congress, kailangan ng 16 na boto para sa conviction. Kinukunan din namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Si De La Rosa na tatayo ring senator judge, wala pa ring pasabi kung papasok na siya. Ito ang unang balita. Mav Gonzales, GMA News.